Wonder Woman. Anghel, Mapagmahal. manunulat, Ate. Magdalino. Magnificent. Aktor. Beautiful. Nakatayap sila. Isa sila naman. Yun, dito mo gawin yun. Ginawa mo ng buong pelikula. Laging on the spot si Direk. Kapag dumating siya sa shooting set, nakita niya yung location, doon pa lang siya mag-iisip nung gusto niyang gawin kung ano yung akmaron sa lugar, ipagme-marry niya yung nasa script, at saka yung nasa actual, at dadagdagan pa ng ibang elemento para mas maging maganda yung eksena. May mga time na pag may mga requirement siya, tumatawag siya na gusto ko ganitong look. Normally, nakakagalit ko yung mga EP kasi mga mahal yung requirements na gusto niya, na kailangan ko ipaglaban. Sa iba na hindi naman niya sabihin sa production, gusto ko ganito. Siyempre, tatawad sila. Yung mga ganong setup, alam mong nasimulan na namin yung mataas na klase ng kwalidad na gano'n. Tapos, iibahin mo na naman. Tell him na wala naman kayo relasyon. Tell him. Bawiin mo yung him. Her ako. Ayoko. Him ka. Sa girl boy bakla tomboy, yung kulangot. Yung girl for the longest time. May mole. Yung pala kulangot lang yun buong pelikula na may kulangot siya rito. Oh my God! So, yun yung mga hindi makakalimutang nakakatawa. Ito yung tinatawag na tiis ganda. Buhatin mo na lang kaya ako. Sige Buhatin. na. Ang laki-laki mo, mas malaki ka pa sa akin. Ah, ganun ba? Eh di buhatin na lang kita para hindi mo nakakahiya sa'yo. Ang huling-huli namin, sa Beauty and Bestie, shooting kami ng barilan na habang si Coco nagmamaneho ng kotse sa parking lot, tatalon si Vice dun sa hood, tapos maghinahabol sila binabarel. Yun yung idea na on the spot na isa niyang pakantayin si Coco ng hold on. Just keep on holding on. So yun yung isa sa pinaka hindi ko makakalimutang nakakatawa na grabe yung tawa ng audience. Ano bang gusto niyo sa akin, Lord? Ano bang gusto niyo, mag-artista na lang ako? Ang memorable talaga para sa akin, yung sabi niya, Kay, pupunta ka sa set, may gagawin tayong pelikula for Viva, sabi niya. Sabi ko, sige, direct, set ito ng, who's that girl, ni Ann Curtis. Oo. So pumunta ako sa set, nagkwentuhan lang kami. Tawa lang kami ng tawa-tawa kami. Tapos meron siyang yellow pad at red na fine point. Dun ang henyo lumalabas. Kaya yun ang magic papel. Pag wala yon, walang pelikula. O, ninunod ko lang lahat. Tapos sabi niya, tapos gumawa na akong sequence statement. Pinakita ko sa kanya, yan, maganda na. Gawin mo na script. Pagdating sa set, binibigyan pa niya lalo ng magic. On the spot, nagkakabuhay siya. Lahat ng ginagawa niya, hinuhugutan niya from his life. Diyos ko! Ano ba itong ingay na to? Kaya merong tangi ina kasi yung nanay niya is yun ang original tangi ina. Hay nako, hindi naman ako Kung paano ni Nanay Lydia binuhay silang lahat ng magkakapatid. Palaging kinikwento ni Direk sa amin yun. With 1/4 kilo of giniling, nabuhay silang magkakapatid. Yung ibang mga scenes dun sa tanging ina, like, naglalakad ako, ano yun talaga for sa nanay niya. Kasi ang nanay niya naglalakad noon para magbenta ng libro. So kaya ako may naglalakad na scene doon eh. Ang layo na nilakad ko, Kamuning hanggang Guadalupe. And that was the inspiration ng nanay niya talaga. Kaya nga, ang lapida ng nanay niya sa sementeryo, ang tanging ina. Sabihin mo sa harapan ko bakit duwag ka! Dahil babae siya't maganda. O ako! Dahil bakla ka't pangit. Mahina dyan yung mga 100 million peso lang. Yung mga lalo na yung mga later films niya, yung mga Metro Manila Film Festival entries na halos 500 million pesos na. Bibigyan kita ng townhouse and a brand new car. Oh, saan ka pa? Huwag mo tatanggapin! Bakit? Ako na lang mag-a-apply sa'yo. Ang ganda pala ng offer mo. Akin yun! No, practically lahat yata ng pelikulang nagawa niya, box office hits, no? It broke all box office records. And it's only Direct Wen that could have achieved it. Si Direk Wen kasi magaling bumasa ng audience. Alam niya kung ano yung mag-trigger para makiliti o mapatawa yung audience. So, sa paggawa ng eksena, sinisiguro niya na first minute, first 3 minutes, first 5 minutes hanggang first 20 minutes ng pelikula, hindi ka makaka-recover sa pagtawa. Hanggang sa hindi mo namamalayan, buong pelikula pala tumatawa ka. Teka lang, ma'am. Solo parent ako eh. Not once, not twice, but thrice. Bago ulit ako napunta ng matagal ng ABS,
Nung ilo-launch na ako as Tanging Ina, yung movie, doon ko lang nakita si Direk Gwen, doon ko lang siya nakilala. Tanda ko, yung first day ng shooting namin, sabi niya, ay Direk, ako po si ganyan, ganyan. Tapos may, may area siya na, ako, ganito gusto ko, ganito ang trabaho. Ako, lahat, nakawin nyo na. Nakawin nyo ang boyfriend ko, nakawin nyo mga alahas ko, wag lang ang oras ko. Bawal mali. Kaya ko to. Kung walang Direk Gwen Deramas, wala ring Tanging Ina. Alam naman natin na siya talaga ang nag-direct. At yung ibang conceptualization, kay Direk Gwen yun. So napakalaking karangalan at napakalaking utang na loob ko kay Direk. At kami ay nagkasama, hindi pa rin sapat para tawagin kang isang mabuting ina. Thankful ako, of course. Sabi ko nga kay Lord noon, 13 years ko po itong inintay, Lord. Sana po mag-click naman po itong launching film ko. Sana po wag umulan. Sabi ko sa kay Lord. Kasi para po maraming manood. Paggising ko, Diyos ko po, signal number 3. Grabe, iyak ako na iyak. Sabi ko, Lord, sige, tatanggapin ko na. Baka talagang hindi ako pang movie. Baka talagang ganito lang yung ko. Gusto mo lang sa akin. Tapos noon nga, nung naging blockbuster yung first yun na, naging tuloy-tuloy na. Ko, Direk, ganyan, masaya-masaya kami ni Direk Gwen. Wala akong ginagawang masama! Akala mo lang wala! Pero meron! 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 Sorry. Marami pa kaming ginawa. Siyam yung ginawa naming film Volta, Tanging Ina 2, Sister Akas. Sa lahat ng movies ko, siya ang director ko. So, nag-swak kami. Kasi iba yung, maganda yung atmosphere ng trabaho nyo Kumbaga, nagra-radiate yun. So, yun, magaan ang trabaho namin sa isa't isa. Kasi mahal namin yung isa't isa. Hoy, ano bakla? Namimihasa ka. Wala kang ebidensya. Hindi ko masusukat kung gaano ako ka-grateful kay Direk Gwen. Aanhin ko pa din po ang gown na ito kung patuloy niyo akong tatawaging Totoy. Do you have an alcohol? Hello? Nga? Welcome home, Papsi! Sa lahat ng mga pinagsamahan namin, sa lahat ng mga binuo niya para sa akin, sa lahat ng mga tinulong niya sa akin, sa lahat ng mga naibigay niya, hiningi ko man o hindi ko hiningi na binigay niya. Hindi ko masusukat ang laki. Siguro sa karera ko, sa 100%, siguro 80% kasama ko siya. Yung 80% ng naitaguyod ko sa sarili ko, kasama ko siya. Kaya, ayun, ganun siya kalaking bahagi ng buhay ko. Ako! Yaya! Ay, hindi ako yaya! Si Direk Gwen talaga yung naglabas ng aking potensyal sa telebisyon at sa pelikula. Bago pa man ako nagtiwala sa sarili ko, nauna na siyang nagtiwala sa akin. At inilabas niya talaga yung kakayahan ko kahit sa drama, sa comedy, sa lahat. Para kang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Baliw! Hindi ka asawa. Yaya ka lang. Kaya forever ako magiging thankful sa kanya, lalo na sa iniwan niyang legacy na kapag may nakita kang isang tao na may potensyal, tulungan mo. Ang mawala ng anak ay walang kasing sakit. Hindi ka ba napapagod umiyak? Star Cinema asked him kung ano pa yung dream project niya, yung hindi pa niya nagagawa, na gusto niyang gawin. Sagot niya horror. Kasi pareho kaming fans ng horror. Yung talagang, pag may pinalabas na horror movie na Hollywood, yung kami unang magtatanungan, ano man nakakatakot? Hindi, walang kwenta. O, hindi, panuuri mo, nakakatakot, yung gano'n. Ang taas na ng standards namin pareho sa horror. Kaya, dream project talaga namin dalawa na gumawa ng horror. Hi, my name is Teresa, and I'm a good girl. Sabi niya, ayoko na. Yun ang sinabi niya, ayoko nang mag-horror. Mas mahirap ang horror kasi mas madetalye. Mas madetalye, hindi kagaya ng comedy. Sabi niya, ayoko na. Ayoko na, hindi na ako uulit. Sabi niya, paggawa mo na ako ng 10 comedy, wag lang isang horror. Kasi doon niya na-realize na sobrang mabusisi ang horror. Nangungusap ang shots, nananakot ang shots. Diba? Kasi ang punchlines ng comedy, diba? Ano siya, spoken. Pero ang horror kasi iba yung nire-require na shots para magkwento. Ayun, kaya sabi niya, palagi na lang akong kulang ng shots. So, magra-rushes ang star, sasabihin nila, Direk, kulang ka ng ganito, ganyan. Sabi niya, ang hirap! Sabi niya, ayoko na! Si Direk Gwen has always been honest. Box office ang habol niya.
sinasabi niya, nilalambas siya ng mga critics na basura yung pelikula niya. Eh, 'di ba? May ginto sa basura, 'di ba? At sino ba naman ang kikita ng ganun palaging he beats his own box office record, 'di ba? Sinasabi niya, hindi ako magpapaka-plastic, talagang box office ang habol ko. At disappointed siya pag hindi malakas. Pero it doesn't dampen his spirits naman. In his lifetime, he was never really after awards from prestigious award-giving bodies in terms of serious movies, di ba? But he's been recognized repeatedly, kagaya ng Guillermo Mendoza Memorial. Again, you can check it out kung yung award-giving body that recognizes achievement, distinguished achievement in the field of box office. Si Wen, ako yung bali pangatlo. Merong Merlinda, merong Myra, ako yung Miriam, dalawang E, Elmer Paul, and then Edwin. Kasi Edwin talaga siya. Ang tawag ng mga kaklase, Win-Win kasi Edwin. Kaso si Binanay, Bisaya, ginawang Wen. Si Wen may photographic memory. Nalaman ko na ito, matatanda na kami. So, pangalan, dates, matatandaan niya. 3 years old. Bata pa siya, nagbabasa na ng dyaryo yan. Ang mga deramas kasi well-known sa pagiging mga soldiers sa Antique. So, mga macho yan. Merong isang insidente na nagiinuman yung mga kumpare ng papang namin. Sinasabihan siya na, parang bading yung anak mong yan na bunso. Ganyan. Tapos, ang sabi ni papang, hindi. Nung time na yun, naglalaro siya ng paper doll. Tapos naririnig niya, sabi niya gano'n, bakit niya ako parang kinakahiya, parang ganun. Kasi nakakahiya, dahil nga puro sila macho eh. Tapos magkakaroon ka ng bading na anak. So ang ginawa niya, susuotin mo yung sombrero, tsaka mag-march ka, parang ganun. Ang ginawa niya, ako to eh. Kumbaga, tanggapin niyo ako. Sinuot niya ngayon dito yung paper doll. So nag-march siya ng nakaganyan. Makikita mo yun doon sa pelikula ng Private Benjamin. Yung batang yun, pakembot-kembot na ganyan, siya yun. Mas makikita mo na lang, yung mga palara ng sigarilyo, bigla na lang sisigaw dyan, Wonder Woman! Gaganon. Tataka na lang kami, tapos ang gaganda, ang gagaling niya talaga gumawa ng mga ganon dito ni Wonder Woman. Nakatayo kang ganyan, may dumaan, ang bilis. Yung pala, nakasirena naman siya na pinag-ano-ano niya lang yung mga kumot, tapos sa bandang huli, ang ganda-ganda ng buntot. Talagang ayos na buntot, gano'n. Talagang doon pala nakita ko na may talent na tong batang to eh. Alam mo naman si Ma, pinsan niya yata si Wonder Woman. Siyempre ako si Darna. Napaka-konsentidor ni nanay eh, grabe. So kung ano yung gusto ni Wen ng wig, bibilhan niya pa ng wig. Kung ano yung mga uso noon na litrato ng mga Nora Aunor, Pip. Sabihin sa'yo, wala na yan makain, pero ang dala-dala niyang pictures galing sa palengke, ganyan kakapal. Binili pa nga yan eh. Isang yellow dress na talagang treasure ni Wen. Grabe. Nung talagang totally wala si Papang. Kasi ang trabaho ni Papang laging sa abroad. Pag may gera, doon siya nagpupunta. So yung last niyang pinuntahan, Vietnam. Dati ang uwi niya, every 6 months, uuwi siya, tapos babalik sa amin. Hanggang sa dumalang ng dumalang. 3 years old na si Wen, hindi pa siya nabibinyagan. So after mga 9 years nga, pinauwi ang mga refugee ng Vietnam 1979. So, napasama si Papang doon. Meron pa siyang kasamang 5 anak sa isang Vietnamese. Galit na galit siya, maghahalo ang balat sa tinalupan. We're back in business! Talaga? May trabaho ka na ulit? Oo! Si nanay ang naging nanay at tatay. Hindi siya nagkulang. Ang unang ginawa ni nanay, pumupunta siya sa Alimars, nagdadala ng mga libro. Kukuha ng mga libro doon, tapos ipagbibili sa rekto. Kahit na walang-wala kami, kaming 5 kakain muna. Parang katulong yan, sinisilbihan kami. Hindi siya kumakain hanggang hindi kami tapos.
Ang total yata ng bahay na tinirhan namin, according din kay Wen yan, kasi ako hindi nagbibilang 25. So, nung mapaalis kami, dahil sa hindi kami makabayad, nakitira sa mga kaibigan, talagang pinangako niya sa sarili niya na gagawin niyang mayaman si nanay. Best in math, best in science, best in araling panlipunan. Magga-graduate ko ng grade 6 nun Namatay yung kalahati ng katawan niya. Akala namin stroke Gusto niyang magmarcha. Nagmamarcha siya pero dinadrag niya yung kanyang paa na ganyan. Naglalakad siya pa ganyan. Pinapalakpakan siya ng mga kaklase. Kawawa talaga siya. Kawawang kawawa. Tapos umiiyak sila nanay, ganyan, dahil hindi mo akalain na makakarating siya. Talagang ang determination niya, grabe. Classmate kami ni Wen nung high school. Payat siya, tapos yung hair niya, ganun na, brush up. At lagi niya may dalang blue na suklay na nakasuksok sa... Palagi siya nagsusuklay pag break time namin. Kasi yung advisor nung English club, teacher namin, gusto niya, meron representative yung klase niya. Siya na-excite. Sabi niya, sali tayo. Akong bahala sa script, akong bahala sa story. Siyempre, una, i-direct niya kami. And then, ibibigay yung mga linya, i-orient kami. Looking back parang sabi ko, talagang motivator siya. And then, pag siya na, i-internalize na lang niya yung role niya. Lahat na major awards, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor and Actress, Best Screenplay, Best Director. Halos lahat sa amin nakuha. Lalo siyang nagkaroon ng parang motivation sa sarili niya. Sumasali sila sa mga dance contest sa school. Maricel Soriano ang peg nun. Ginagaya niya, Rico Mambo, basta body dancer, swing yata, magaling din siya. Kasi mga modern dance, kung ano yung uso nung time namin. Simula nung second year high school, hindi na kami nagkahiwalay. Pag-uwi, pagpasok, lagi kaming sabay. Tapos naging mag-best friends na kami simula noon. Si Direk Wen, pag meron siyang crush, pakipot, hindi siya nagpapahalata pero talagang kinikilig siya. At kurot ng kurot yan sa side ko. He's my boss, Bernice! BFF kami ni Direk Wen since nung college. Actually, yung kilig niya, nung that time, parang hindi siya gano'ng papakita ng kilig kasi gusto niya ipakita na maano siya, na kayo dapat nang kiligin sa akin. Pero pag kinilig naman niya, talaga yung hagik-gik niya, nakakatuwa, nakakahawa. HRM ang napiling kurso ni Wen kasi magaling siyang magluto. Nagkakilala kami nung college. So, sa UST, everybody knows Edwin De Ramos by then. So, nung ako, konti pa lang kakilala ko, so nung i-introduce ako sa kanya, hindi muna niya ako pinansin. Sabi nung kausap namin, Edwin, I would like you to meet Alvin Gabito. Sandali lang ha, ginanyan niya ako. Taray Tapos sa kanya ako binalikan, sino nga siya ulit? Doon nagsimula, lagi kami sabay nagla-lunch. Tapos sabay lagi kami yung mga PE namin. Kwento sa PE, matagal kaming magbihes. Naalala ko kapag swimming ang PE namin, syempre may bihis, may ligo yan after. Mga lalaki ang kasama namin. Syempre behave kami. Kasi baka kami bastusin or what, or gano'n. Pero, naku Direk, sasabihin ko ba to? Si Direk Wen, pag nagsha-shower na kaming lahat, siya yung mahilig kumanta sa shower room. Tapos yung falsetto, yung boses niya, heels are locked. Mga ganun yung mga kanta niya. Tapos lalabas siya, nakatapis ng tuwalya, tsaka may tuwalya pa sa ulo. Kaya tingnan yung mga lalaki, pare, may babaeng nakapasok. Tapos matagal kami magbihis kasi syempre kami, marami kami artist sa katawan. Tapos, ayan yung mag-eyeliner pa kami pagkatapos. So actually, ako nag-introduce sa kanya paano mag-eyeliner.
Kung ayaw mong bahagi na ng kahit konting atay ang kapatid mo, hindi na kita pipilitin. Si Direk Wen ay mahilig gumaya kay Maricel Soriano. Wendy Ramos, a.k.a. tawag namin Maria Maria. Ang galing-galing niyang gayahin si Maricel Soriano. Lahat ng linya, lahat ng mga pelikula ni Maricel Soriano, memoryado niya. Maricel Soriano, mataray. Kasi buhok niya Maricel. 7 kilos niya Maricel. Pati galaw ng mga pilantik ng mga daliri niya Maricel. At ako naman yung Sharon Cuneta doon. At hindi kami nag-aaway kahit na Sharon niya na po siya, baka Maricel. So pag may movie sa Maricel, sinusuportahan ko siya. Sumasama ko sa kanya sa panonood. Pag may movie si Sharon, sinasamahan niya rin ako. May mga times na eksena ni Maricel, sabay na sabay niya yung dialogue at saka paghinga ni Maricel. Kasi sabi ko, alam mo, pagod na si Maricel eh. Paupuin mo na si Maricel. Ikaw na pumalit doon. Wala akong kasalanan! Hindi ko alam na may Pero hindi lang si Maricel Soriano ang alam niyang pelikula ha. Buong pelikulang Pilipino, alam niya. Movie fan si Direk Wen. Yun ang wala kami. Siya alam niya. Pag nagtanong ka ng ganito-ganitong, sino ba yung nanalo ng best actress o ganito pa? Sasabihin niya sa'yo mula yung anong pelikula, anong role, tapos anong taon. Minsan i-act pa niya yung linya na sinabi ng artista na yon kung sino yung nag-best actress sa ganung panahon. Ganun siya ka-movie fan, ganun siya kahusay manood ng pelikulang Pilipino. Sobrang araw-araw yata nasa sinihan ito o every weekend. Basta may pera siya, lagi silang nanonood ng sine. Minsan KKB, minsan libre niya, dahil ako yung lagi walang pera. Tapos, pero never ko matandaan na nilibre ko siya. Nung bata pa kami, kadalasan puro Tagalog. Kasi palitan lang noon eh, Viva, Regal, Regal, Viva. Yung mostly, nagko-comment kami sa mga, bisa pag may nakita kami, mali ang continuation, mali yung kulay ng ganito. Nakafocus siya eh, the script, yung arte, location, tinitignan niya yan eh. Minsan nagsasalita siya pagkatapos sa pag mag-merienda na kami. Naalala may eksena doon. Pero tinitignan niya mabuti. Critic siya eh. Kasi narinig ko na yung Teatro Tomasino noon na parang syempre nag-a-announce sila sa bawat college, sa bawat building na, oh, we have an audition for theater. So sabi ko, direct subukan kaya natin to. Teatro, mahilig ka rin mo umarte, di ba? Tsaka mag-dialogue. Sige, Albino, subukan natin. So, nagpunta kami ng audition. Pareho kami pumasa. Siya talaga nalagay sa production. Kaya siguro, naging director siya. Na-enhance niya yung love niya for acting and directing. Tapos, at saka sa stage. Si Direk Wen kasi ay nakasama ko na noon pa sa Teatro Tomasino. Ang role palagi ni Direk Wen sa Teatro Tomasino, siya ay nasa production staff o kaya technical staff. Usually, palagi namin siyang lighting director o kaya naman technical staff, ayan, mga sounds, mga numbers. Most of the time, hindi siya umaarte. One time, nung pa-audition, tungkol sa isang play na ako ang kumuha sa CCP, ako rin yun, kasi gusto-gusto ko yung play. Ang title nito, Hanggang Dito na Lamang at Maraming Salamat. May isang role doon na Julie, na in-audition ko, na minani ko yung audition dahil sabi ko, kayang-kaya ko to. Dahil noong pa man, ako na palagi yung umaarte-arte sa Teatro Tomasino sa UST. Tapos, sabi niya, mag-audition daw siya. Sabi ko, ha? Mag-audition ka, Wen? Hindi ka naman marunong umarte. Ganun. Sabi niya, subukan ko lang. So, nag-audition siya. Lumabas yung results. Ang yabang-yabang ko pa nung lumalabas yung results. Sabi ko, ay, ako naman nanalo dito. Pagkita ko sa ganun, wala yung pangalan ko. Pero yung pangalan ni Wendy Ramas, pasok! So, yung role na para sa akin, napunta kay Wendy Ramas yun. Yun yung kauna-unahan naming encounter na naging very close ako sa kanya. Kasi ang naging role ko, costume mistress niya ako. May eksena doon palagi mapupunit yung damit nung role na yun ni Julie. So, every time na mapupunit yun, ako ang magtatahi ng damit ni Wendy Ramos na dapat ay para sa akin yung role na yun. Nung first year ako, 1989, na-meet ko na siya. Kung di ako nagkakamali at that time, si Direk Wen ay 2 years pa lang siya graduate sa UST. Na-miss niya yung teatro, bumalik siya. So, he ended up directing ang kanyang comeback production sa Teatro Tomasino na theater guild niya or org niya nung buong college years niya sa UST. Isa siya sa mga best actors ng Teatro Tomasino na may award ha. Well, siguro yun yung magic kasi hindi ka naman magiging magaling na director kung hindi ka rin magaling na artista. Well, si Direk Wendy Ramas yung classic example na mahusay na director na kasi mahusay din na artista. Hindi ko lang ibababa ang ranggo mo. Ipatatanggal pa kita sa serbisyo. Talagang nasa Teatro Tomasino na kasi siya, yun na yung gusto niyang gagawin eh. Nagdidirect siya doon, nagiging actor siya, na nagiging best actor siya sa school.
nagtatrabaho na siya ng pagiging waiter sa Aristocrat noon eh. Nagamit niya lahat yung mga pinag-aralan niya. Nagsimula kami noon nung nag-apply ako sa Aristocrat. Siya yung trainer namin eh. So as a trainee, siya nagtuturo sa amin magbuhat ng tray. No, kasi kami mga bagong waiter. So as a trainee, kami yung tinuturuan niya na magbuhat ng mga trays. So lahat ng mga gagawin sa waiter, magte-take ng order. So simula sa pagbuhat ng tray yan, sa pag-take ng order siya lahat. Siya yung nagtuturo sa amin. Lahat siya all-time favorite eh. Talaga siya yung top sa mga waiter. Siya yung talagang nangingibabaw sa larangan kasipagan, lahat ng galing. Paborito nga rin ng manager ng pinakamay-ari yun eh, si Mr. Reyes. Sobrang mahal siya ng may-ari ng restaurant na yon. The mere fact na pinasok niya ako na hindi na ako gaano in-interview ng may-ari, sabi sa akin, highly recommended ka ni Edwin, hindi na kita gaano interviewin. So dun lang, yun yung pangalan na naibigay, yung credibility ni Direk Wen sa pag-waiter niya. Kasi naging head waiter siya, naging supervisor na, na-reach niya yung peak doon sa pag-waiter. Pagdating sa mga guest na, yung PR niya, yung galing niya sa paano maibenta yung na-pending namin yung order. Siguro bago matapos yung duty namin yun, nabibenta niya yung lahat ng mga pendings namin. Nagsasuggest siya kung ano yung mga dapat orderin, yung mga ganon. Magaling siya sa ganon yung pagbebenta. Kasi waiter, parang kasi nagbebenta ng pagkain yan eh. Basta may sidenteng nainis siya, parang sinumbong nung co-waiter niya o co-waitress. Basta na umiiyak yung sa inis niya, binigyan niya ng lesson to si. So binabad niya sa yung mainit na tubig yung diet ko kasi ayaw din na malamig eh. So pagbukas niya ng diet coke, sumirit yan. Hindi naman niya intention na ganun gawin. Kaya lang, basta inis niya lang para hindi naman niya intention bumawi or what. Parang, ano ba ito ginagawa mo sa amin? Kami yung dapat na inaalagaan mo rin. Kami yung dapat na pinakikisamahan mo. Kaya gusto niya i-emphasize sa customer na dapat mahalin niya rin yung mga waitress, mga waiter. Kailangan ng kailangan may push, may drive. Try TV. Bakit ka nagwe-waiter? At the same time, alam ko si Direk Wen, parang ayaw niya na rin yung trabaho niya bilang waiter. Hindi sumagi sa utak namin na pwede rin siyang magtrabaho sa TV. Nung nagkaroon ng chance na magtrabaho ako sa ABS, nauna ako sa kanilang lahat sa Teatro Tomasino. Ako yung unang-una. Tapos noon, nagtrabaho ko sa Tatak Pilipino. Tapos ng trabaho ko sa ABS-CBN, pupunta ako sa Aristocrat noon, na alis na sir na ngayon, pero Aristocrat siya dati sa may Quezon Avenue. So pupunta ako siya, Wen, anong ginagawa mo rito? Huwag ka na dito. Mas bagay ka sa ABS-CBN, sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi, mas gusto ko to. Ganyan. Hindi, sabi ko, subukan mo lang. Try mo lang. So, sa madaling salita, na-convince ko siya na magpunta sa ABS-CBN para mag-apply as PA. Nung nag-a-apply na siya, medyo may nagtaray pa nga sa kanya, parang sabi, waiter lang yan? Anong magagawa niyan? Sabi ko, hindi, sir, subukan niyo po. Sabi ko doon sa boss namin, subukan niyo pong maigi si Wen Deramas dahil nakita ko na yung magtrabaho. Kasi nga, ang background namin ay theater. Nakita ko po yung magtrabaho. Alam ko po kung gano'n yung kasipag, kung gano'n yung katiga magtrabaho. Please, kunin niyo po. Sa madaling salita, na-convince namin at nakuha ni Wen yung position na yun. Gusto ko malaman yung kung gaano kalaki ang kaibahan ng theater sa TV sa pelikula. Maswerte ako dahil yung tatlong mediums na yon ay nasubukan ko. Na-meet niya si Direk Loren Jogi, sinabi niya yata na subukan niyo ako kahit isang linggo lang, kahit walang sweldo. Kasi madali akong matuto. Natutulog daw siya. Talagang pag binigyan siya ng assignment sa ibabaw ng filing cabinet, naka-cramp siya na natutulog siya doon para kinabukasan ready na siya. Talagang pag may binigay na trabaho sa kanya, hinihigitan niya pa yung work para napansin siya talaga. Ang galing niya eh. Si Wen, una kami nagkakilala, siguro mga, kung di ako nagkakamali, mga 1987, 88. He was a PA, production assistant at the time. Kaya lang, kahit nung PA pa lang siya, matanong, yung interesado siya, he would always ask about yung script. So he was intrigued with yung mga angles,
stuff like that. Nakakatuwa, di ba? Yung parang may nagtatanong sa'yo, paano mo kukunan to? Ba't mo ginaganyan? Bakit ganito? Ba't ganito istorya na? Saan papunta? So, early on, he showed interest na talaga na writing, storytelling, and eventually directing na. Sa Bistek, yung kay Herbert Bautista, we did it sa Channel 13, sa IBC. So Wen showed a lot of interest in directing, writing again. Tatanong siya kung pwedeng, tinuruan natin ng konting mag-blocking. Magtatanong siya ano yung blocking, tuturo mo ito yung blocking, ito yung camera mo, ito yung ito yung tao mo, meron vanishing point, di ba? So once he got the hang of that, challenge ko minsan na, sige, subukan mo, block mo yung isang eksena. So blinak niya, pagka pinaalala mo sa akin, na yung first na ginawa niya, si Yula Valdez ang kinunan niya mula paa hanggang ulo. Nakakatuwa. So after that, sabi niya, gawa ng buong eksena. Lumapit yata siya kay Ma'am Charo. Ma'am Charo, gusto ko pong mag-direct. Ginanunan daw siya ni Ma'am Charo. Parang hindi naniwala. Tapos sabi niya, seryoso po ako. Binigyan siya ng stint sa kung maibabalik ko lang. Lumakas, gumaganda hanggang sa binigyan na siya ng mula sa puso, sa TV. Kinakabahan siya nun, pero alam niya na kaya niya. Yun, doon na nagsimula. Hello! Welcome sa bahay ni Direk Wen B. De Ramas. Kita niyo po, pagpasok pa lang, sirena na kaagad. Mahilig po talaga siya sa sirena. Tapos dito naman po, ito yung pinaint sa kanya ni Miss Elizabeth Oropesa. Tinitreasure niyang mabuti yan. Mahilig si Direk sa mga fish. Ito yung mga kois niya, kaya lang kumonti na siya. Pagbaba niya galing sa pagtulog, nagpapakain siya ng mga koi niya. Ito naman po, wood carving na binili niya sa mall. Of course, dahil sirena yan. Paborito niya pa rin ang sirena. Baba po tayo. Mas marami pang sirena dyan. Ito, binigay talaga sa kanya nung painter. Santiago ang pangalan nung painter. Because naman, ito, hindi siya sirena, pero Diyosa. Tapos, ito yung mga collection niya ng yadro. Talagang ino-order niya yan pag may bago. Automatic dun sa nagbebenta sa kanya. Kasi nga, collection niya, mga sirena din. Ito naman po, ginawa siguro ni Chris sa kanya dahil ito si Wen, siya yung sirena, tapos si Gab, yung first baby pa lang niya. Itong yadro na to, ito yung pinaka-latest niyang binili. Alam ko kasi pinakita pa niya sa akin sa messenger yan eh. Yan yung pinaka-latest niyang order. Talagang pinakakagastusan niya yung mga yadro niya. Ito po naman, akyat tayo sa taas at makikita niyo na meron na naman po tayong bantay na sirena. Dito naman po tayo sa mga collections ni Direk. Alam niyo na, mahal na mahal niya si Christopher Reeves, si Superman. Eto ngayon si Wonder Woman, si Linda Carter. Noon palara lang ang ginagawa niya. Ayan, bumili siya ng talagang ni Wonder Woman. Kasi noon, deprived siya sa mga laruan. Kaya eto, nag-collect siya talaga. Pinagkakagastusan niya talaga yan. Display lang, tinitingnan niya lang, natutuwa siya pagka nakikita niya na yung mga yan. Pasok naman po tayo sa home theater ni Direk Wen. Dito po siya nagpapahinga pagka pagod at gusto niya makipag-bonding sa mga anak niya. Makikita po ninyo yung mga posters ng mga ginawa niya rito. Hindi pa lahat, pero kasi hindi na kasya. Talagang memorable para sa kanya yung mga posters na yan. Marami po siyang collection. Every month, bumibili siya talaga. Ang favorite movie niya, yung My Best Friend's Wedding.
at saka lahat ng pelikula ni Christopher Reeves. Basta tungkol sa Superman, meron pa siyang Smallville. Series sa States, binili niya rin ng koleksyon. Name it, he has it. Sa dami nitong mga koleksyon na to, ng DVDs and Blu-rays, pinakatalog niya pa yan. At saka makikita niyo rin, pati dito may mga koleksyon pa rin siya na hindi nakasya sa labas. Ito sa isa sa favorite niya, si Wolverine. Wala siyang pinipili talagang pagka-koleksyon ng mga figurines tsaka action heroes meron siya. Tuwing Sunday po kasi, lumalabas po kami niyan, pumupunta po kami ng mall, nagsisimba. Doon niya po parang binubuhos yung mga activities po kasi tuwing weekdays po, wala nga po siya dahil busy po sa trabaho. So, parang binibigay na lang po niya yung mga fun times namin tuwing Saturday or Sunday po. Sa kanya po, gusto niya ng yung sabaw na may siomay. Laro sa time room po dati. Dear Gab, anak, hindi na kita ginising. Nag-iwan ako ng 2,600. Ingat ka ha, I love you. From Papa. Si Papa mahilig po magsulat dito. Lagi po niya ginagamit yung yellow pad and yung red ink na paborito po niyang pen. Ito yung isa sa mga sasakyan ng kapatid ko. Ginagamit to pagka hatid sundo sa mga kids. Meron siya ring pang shooting. Every year, nagpapalit siya kasi gusto niya yung latest model. Talagang gusto niya white During the dinner, may tawag siya na yung kapatid niya na itinakbo sa hospital dahil nire-revive, sabi niyang naghatid. Nung sumunod kami sa hospital, Doc, ano ng status ng kapatid ko? Kasi yung dalawa kong kapatid sa Amerika nag-aantay kung ano na ang resulta. Sabi ng doktor, direct, dead mind na. Tapos pumasok sa doon sa ER. Paglabas niya, hagulhol siyang sobra-sobra. Nanginginig, sobra. Tapos yung pinaupo sa namin sa upuan na gusto niya i-grab. Gumagano'n siya, hindi ako makahinga. Ang word na hindi ako makahinga, yun na yun. Sakit-sakit kasi lahat ng problema, lahat ng sa akin niya sinasabi. Minsan nga pag naiinis ako, pag nalulungkot ako, tatawagan ko si Wen. Ay, patay na nga pala si Wen. Di balik kay nanay na lang. Ay, patay na pala si nanay. Nung nawala siya, parang ang feeling ko, parang ayoko na rin magtrabaho. Kasi parang naalala ko lahat. Ang hirap. Kasi parang yung lahat ng kasaganaan na binigay niya, parang nawala. Hindi ako naging matipid sa words kasi. Nung nabubuhay pa si Direk. Lagi ko siyang sinasabihan ng I love you. Alam niya kung gaano ko siya kamahal. Nahirapan ako, especially nung nakita ko na siya sa Arlington. Kasi gustong-gusto ko siyang gustong-gusto ko siyang pasalamatan. Tapos meron pa siyang parang sinasabi na, I hope dumating yung tamang lalaki, gano'n. So nagtataka ako kasi hindi gano'n yung mataray mo yun mag-post eh. The message that nakuha ko from that is, kailangan kayanin mo na mag-isa kasi mawawala na ako. Ang natatandaan ko sa kanya, yung sweetness niya, na every time meron siyang gift sa akin, pag birthday ko. Parati siyang may gift. At alam niya kung ano yung bibigay niya sa akin, parating apple green things. Kasi ang apple green is favorite color ko. Masaya, siya yung nagbibigay nung sobrang mataas na energy. Leader kasi si Direk Wen eh. Siya yung laging kapitan, siya yung laging, kumbaga, bangka. Pero yung pag sinabing bangka, hindi lang bangka sa kwentuhan, bangka sa pagkikwento na trabaho. Ang lagi niya nun sinasabi na kung marunong ka at kung alam mo, pakita mo. Lahat. Siya mismo, namimiss ko siya, yung paa niyang piki. Na-imagine ko yung itsura niyang naka-outfit na naman siya ni Abel Bacujo. Na pinaghahandaan niya lagi yun, tuwing may ganap siya eh. Tapos ikot siya ng ikot, makikita mo yung piking lumalakad, yung maingay. Namimiss ko siya lagi.
Bye-bye, Papa. Balik ka pa ulit mamaya para manood ng movie at saka masaya tayo sa bahay na madaming tao at saka sana buksan na natin yung gifts ko. Masasabi ko lang po kay Papa na okay naman po ako dito. Papa, love na love ko po kayo. Si Direk Wen ay isang anghel na binigay sa amin, mga kaibigan niya, pamilya niya, na muling binawi ni God kasi kailangan na ng isang nakakatawang anghel sa langit.